Dear Cup Carl, itago mo na lang po ako sa pangalan Kim. Totoo po pala talaga ang sinasabi nilang bate. Dahil isa na din ako sa nakaranas nun, Kap. Isang mahihaing bata po ako ng mga panahon ko. Noong elementary pa lamang ako, ay excited na ako pag araw ng Biyernes. Dahil pagdating ng hapon, sinusundo po ako ng lola ko para magstay ng 2 araw sa kanila. Ito na ang nakasanayan nila mama at lola na dun ako kay lola pagsapit ng weekends. Habang nasasakayan kami ng jeep, may binigay si lola. Iha, suotin mo ito ha. Huwag na huwag mong hubarin at baka ikaw ay mabate. Sambit ni lola. Opo lola, sagot ko naman sa matanda. Habang nasa biyahe na kami, medyo nakaramdam ako ng kate sa binigay ng lola ko. Kaya hinubad ko ito at inilagay sa bag ko. Ang lugar nga po pala ng lola ko, Kap, ay di naman bundok. Malapit dito sa highway. Bali 30 to 45 minutes ang biyahe. Kaya pagkababa namin sa jeep, masaya kami sinalubong ng mga pinsan ko na si Angel, Mac, Karen, Nathan, Jason, and RJ. Pero pinagtataka ko, may isa akong batang babae nakikita na kasing edad din namin. At sa araw na yon ko lang din siya nakita, Kap Carl. Uy, insan, maya maglalaro tayo sa dayami. Bungad ng pinsan kong si Mac. Sige, sagot ko naman kay Mac. Baka malaglag ka na naman sa kanal ha. Singit ni RJ at nagtawanan na lang kami. O hala, magsipasok na muna kayo sa bahay. Mamaya na yung mga laro-laro na yan. Magmerienda muna kayo. Utos naman ng lola namin. Habang masaya nagkukwentuhan at nagmemerienda kami, magpipinsan, nakita ko na naman ang batang babae na sa labas lang ng bakuran ng lola ko na nakatingin sa amin. Pagkatapos namin magmerienda, tara na, laro na tayo sa dayami, yaya ni RJ. Sa mga di familiar sa dayami, ito po ay isang uri ng pinanggapasan ng palay. Karaniwang itong sinusunog. Pero habang di pa sinusunog ito, ay hulmang bundok ito at safe paglaruan ng mga bata. Habang masaya kami naglalaro, insan, sino yung bata na yan? Bago ko lang kasi siya nakita. Pinsan din ba natin yan? Tanong ko kay Karen. Sinong bata? Tayo lang naman ng bata dito. Sagot niya naman sa akin na may pagtataka at pakamot-kamot dahil Makati din naman ang dayami. Ayun o, ang bata na yan. Sabay turo ko naman sa batang babae na sa harapan namin. Pinapik ako ni Karen at nagsabing, "Uy insan, huwag kang turo ng turo." Sabi kasi ng lola, masama daw yan at baka ikaw ay mabate. Saway ni Karen sa akin. Kaya di ko na siya kinulit at naglaro na lamang kami. Habang naglalaro kami, Kap Carl, pansin ko, sa batang babae ay walang ibang reaction kundi nakatingin lang sa amin direksyon. Kinagabihan,
Dahil may sariling kwarto naman si mama sa bahay ng lola ko, ay doon kami natulog ng mga magpipinsan. Pinapayagan lang sila matulog doon pag umuwi ako sa bahay ng lola. Habang masarap na kami natutulog, ay bigla ako nakaramdam ng sobrang lamig. Sobrang lamig na kamay na dumadampi sa braso ko. Kaya napamulat ako. Pero Kap Carl, pagmulat ko ay bumungad sa akin isang batang babae na ang layo na lang ng mukha namin ay isang dangkal. Habang nakatangin, nakangisi ito sa harapan ko. Kitang-kita ko na maputla niyang mukha at mga likidong itim na dumadaloy sa kanyang bibig. Ramdam ko na din yung buhok niya sa mukha ko. Naririnig ko na din yung ungol niya habang nakangisi. Maya-maya pa ay bigla itong sumigaw ng sobrang lakas. Dahil binalot na ako ng takot, pumikit na lang ako at malakas na sumigaw ng lola. Maya-maya pa ay ginising na ako ng lola ko. Iha, anong nangyayari sa'yo? Tanong ng matanda sa akin. Pagmulat ko, sina lola at mga pinsan ko ang nakita ko. Nakikita ko sa mga mukha nila ang pag-alala. Agad ako niyakap ng lola at doon na din natulog si lola na katabi ko. Kinabukasan, napakwento si Karen sa lola namin habang nag-aalmusal. Lola, kahapon po kasi habang naglalaro kami may sinasabi siyang bata na kasama daw namin. Kami lang naman po naglalaro doon sa dayami. Tinuro niya pa nga yun, bungad ni Karen sa lola. Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong turo ng turo at baka kayo'y mabate. Sermon naman ng lola ko sa amin. Kim, asa na yung binigay ko sa'yo? Bakit di mo suot-suot? Tanong ng lola sa akin. Ayla, nasa bag ko po. Hinubad ko po muna kasi Makati kasi. Sagot ko naman sa matanda. Di ba sabi ko sa'yo huwag mong hubarin? Hala, suotin mo na. Tigas naman ang ulo mong bata ka. Inis na sabi ng matanda. Pagkatapos namin mag-almusal, dinala ako ng lola ko sa albularyo para ipatawas. Pagkatapos nun, hindi ko na din nakita yung batang babae. Ako po si Kim, mula sa Iloilo. At ito ang horror story ko.